pulis na nakakakita ng multo, tiyanak, at iba pa. Ako nga pala, si Joanna May de la Cruz, third year nursing student sa isang kilalang universidad sa Maynila na hindi ko nalang papangalanan dahil baka paimbestigahan pa ako ng dean. Hindi naman ako honor student. Hindi rin naman ako yung pinakamahina sa aming klase. Pero may isa akong talent na hindi ko ginusto. Nakakakita ako ng mga multo, elemento, engkanto, at kung minsan pa nga, mga demonyo pa. Dito dahil sa kakapanood ko ng Final Destination o 13. Totoo talaga ito. At simula nang mag-duty kami sa ER ng ospital, lumala na ang lahat. Duty day, Tuesday the 13th. Bakit hindi Friday? Kasi unlucky din yung Tuesday sa akin. Alas 5 ng umaga. Wala pa akong tulog kasi kagabi pa ako kinakabahan. Sino ba namang hindi? First duty ko sa ER ng General Santa Maria Hospital. May chismis nga raw doon na may white lady sa elevator. Pero sabi ko sa aking sarili, charot lang yan, nursing student ako, hindi ako matatakot. Mali pala ako. Pagkapasok pa lang namin sa ospital, napansin ko kagad na may isang matandang lalaki sa may waiting area. Maputla siya, parang kalansay na may balat. Nakatingin lang siya sa akin. Literal, sa akin lang. Walang kumikibo. Nakabarong siya, pero butas-butas na parang pinagkaguluhan ng mga daga. Nilapitan ko si Ate Presi, yung CI namin. Sabi ko, "Ma'am, may patient po ba sa labas na senior citizen? Parang di po siya makahinga." Sagot naman ni Ate Presi, "Wala naman. Lahat ng mga pasyente nasa loob na. At wala tayong walk-in since last night. Pandemic protocol nga, di ba?" Napatingin ako ulit sa labas. Ayun pa rin si Lolo. Nakangiti na, pero may dugo na yung ngipin. Gusto kong himatayin, pero may vital signs pa akong i-record. Multo number 2, ang babae na may IV stand. Around 9 a.m., nag-robing kami ng isa pang kasama kong nursing student din, si Maris. Papasok kami sa isang ward na 4 isolation patients. Sarado yung pinto. May warning sign, pero bukas ng kaunti. Sumilip kami. May babae sa loob, nakasuot ng hospital gown at hawak yung IV stand niya. Nakatalikod sa amin. "Miss, okay ka lang po?" Tanong ni Maris. Hindi siya sumagot. Nilapitan ko. Biglang humarap. Wala siyang mukha. As in wala. Flat. Blanco. Parang papel na sinabuyan ng betadine. Napasigaw si Maris. Ako? Hindi na ako nakasigaw. Ubo na lang yung lumabas sa akin. Dahil may plema ako nung araw na yun. Pagbalik namin sa nurse station, sabi ng isang staff, "Wala pa yan dapat. Tilak na namin yung ward kasi may namatay kahapon dyan. Isolation yun for COVID cases." Sabi ko, "Ay, buti pala nakamas tayo. Pero wala bang holy water dito?" Elemental sighting. Ang tiyanak sa wheelchair. Okay, ito yung di ko pinakamakakalimutan. Naglalakad ako papuntang morgue. Huwag nyo nang itanong kung bakit ako nandoon. Basta may pinapakuha lang. Pagbaba ko ng basement, may narinig akong umiiyak na sanggol. Akala ko may iniwang bata. Biglang gumulong yung isang wheelchair palabas ng storage room. Sa upuan ng wheelchair, may sanggol. Mapula, maliit, pero may mamatutulis ng ngipin at itim yung mga kuko. Nakangiti ito sa akin. Ang tanging naisip ko, wala sa module namin to ah. Tumakbo ko pabalik, pero narinig ko pa yung sigaw ng bata. "Mami! Hindi mo ba ako kilala?" Sa sobrang takot ko, nawalan ako ng signal. As in literal, nawala yung wifi, mobile data, pati power bank ko namatay.
At ang masama, nasa basement ako, walang tao, walang elevator, at may nag-aalok sa akin ng gatas sa dilim. Current event, COVID-23 outbreak. Oo, may bagong variant na. At ang sabi-sabi, kaya rin lumalakas yung paranormal activity sa ospital dahil yun sa dami ng mga hindi matahimik na kaluluwa ng mga hindi nalamayan. May mga engkanto raw na nagpapanggap na nurse para makalapit sa mga pasyente. At minsan, may mga pasyente na hindi pala talaga buhay. Naglagtas nga ako sa tiyanak, pero ang tulog ko, wala. Binabangungot pa ako ng masarap na longganisang may itim na mata at ngipin. Shit talaga. Kinabukasan, balik duty kami. ICU shift. Mas tahimik doon, pero mas creepy. Parang yung katahimikan bago kay break ng jowa mo. Pagpasok namin, napansin ko kagad ang isang babae na nakaupo sa sulok. Nakaputi, naka-face mask. Tinititigan niya lang yung pasyente sa room 3. Doon nakakonfine ng isang lalaking comatose. Si Tatay Hermie, 72 years old, critical condition. Wala namang weird sa babae, maliban sa isang bagay. Wala siyang anino. Natural lighting sa ICU kasi may bintana, kaya maliwanag. Lahat kami may anino. Yung IV stand, may anino. Yung respirator, may anino. Pati yung goy na plush toy ni Tatay Hermie, may anino. Siya lang yung bukod tanging wala. Tinapi ko sa Maris. Bes, tingnan mo yung bantay ni room 3. Napatingin siya. Ayan, sinabi na ng nurse sa morning shift, wala raw talagang bantay yan. Laging solo yung pasyente. Napakamit na lang ako sa aking ID lace. Feeling ko, blessed na to. Nilapitan ko si Ma'am Presi. Ma'am, may family po ba si patient sa room number 3? Wala. Matagal na siyang hindi dinadalaw. May anak daw sa abroad, pero wala pang balita. Sabi ko sa sarili ko, kasi nagmamatsig kanina na parang naniningil ng utang. Pagbalik ko sa station, wala na yung babae. Pero may iniwang basang footprints dun sa sahig. Papalabas. Basang footprints. Sa 3rd floor. Mga red flag na hindi ko na dapat binura sa aking utak. May pasyente sa ICU na biglang nag-flatline bandang 2 a.m. May narinig kaming boses na pabulong. Ako nang bahala sa kanya. Pagkagising ng isa pang pasyente, umiiyak siya. Sabi niya, may babae na kamas na humawak sa dibdib ko. Biglang hindi ako makahinga. Sinabihan kami ng resident doctor na baka stress lang daw. Shit, Doc! Stress ba yung walang anino? Interlude. Face shield ng engkanto. Sa kalagitnaan ng lahat ng ito, nagsuot ako ng bagong face shield. Binili ko sa Shopee. 3 for 99 pesos. Ang cute kasi, may stickers ng bulaklak. Pero simula nang isuot ko yun, parang laging may sumusunod sa aking likuran. May araw na habang naglalakad ako sa hallway ng ospital, kita ko sa reflection sa salamin, may babaeng nakaputi sa likuran ko. Parang nurse. Pero wala namang tao sa likod ko in real life. Pinitingnan ko kay Ma'am Presi. Sabi niya, Joanna, parang yung shield mo may sinapian. Excuse me po? Nagulat na tanong ko sa kanya. Oo, yung sticker na bulaklak. Yan ay panawag sa mga diwata. Baka may nakakabit na yung kanto dyan. Sinunog ko kagad yung face shield. Nagsuot na lang ako ng surgical mask at panalangin. Current event. Tuition fee hike protest dun sa campus. Habang may rally sa labas tungkol sa pagtaas ng tuition, ako naman may sariling laban. Kalaban ko yung kaluluwang hindi nagabayad ng rent sa ICU. Huling eksena ng episode 2.
2:00 na madaling araw, nakaupo lang ako sa nurse's station. Lumabas yung pasyente sa room number 3. Oo, lumabas. Si Tatay Hermie, na comatose, biglang naglakad papunta sa akin. Sabi niya, "Pakisabi sa anak ko, huwag na siyang bumalik. May kasama na ako." Sabay himbing. Nag-collapse, asystole, flatline. Pagsilip ko sa salamin, naroon ulit yung babaeng walang anino. Ngayon, may hawak na siyang clipboard. Mukhang HR siya sa kabilang buhay. Episode 3. Ang third eye na hindi ko hiningi. Kung iniisip mo na after ng ICU incident, ay binigyan ako ng mental health break, nagkakamali ka. Instead, binigyan ako ng CI namin ng med-surg rotation sa wing ng ospital na pinakamalapit sa morgue. Gusto ko na nga sana mag-drop out at mag-online selling na lang ng kwek-kwek. Pero hindi, kasi ito raw ay character building experience. Character? Charot? Hindi ito character building, Ma'am Presi. Pang spirit possession arc na yata ito. Simula ng kakaibang araw, batingting sa CR at ang babaeng di nakikita sa CCTV. First day ko dun sa bagong rotation ko, schedule namin ay night shift. Pagdating ko sa floor, nagsimula na kaagad ang mga kalokohan. Una, narinig ko yung tunog ng batingting sa loob ng CR. Parang may paring nagbimisa sa loob ng kubeta. Sabi ko kay Maris, "Bakit may tunog ng misa dun sa CR? May nagbe-bless ba ng toilet bowl?" Sagot naman niya, "Wala kanina pa yan. Baka naman may janitor." "Janitor na may altar sa cubicle? Ayoko ng janitor na exorcist." Sagot ko sa kanya. Pinili kong wag na lang pansinin. Pero nung sumilip ako sa ilalim ng cubicle para makita kung may paa, wala. Walang paa. Pero tuloy-tuloy lang yung batingting. Umatras ako ng dahan-dahan. Parang ako yung kabayo sa TikTok filter. Pagbalik ko sa station, nag-check ako sa CCTV sa laptop ni Ma'am Presi. Alam kong bawal, pero curiosity kills the nurse. Habang naka-on yung live feed ng hallway, nakita ko yung sarili ko naglalakad. May babae sa likuran ko. Maputi, mahaba yung buhok at naka-nursing uniform. Pero pag rewind ko ng feed, walang babae. Ako lang talaga. Live feed, may babae. Playback, wala. Ano to? Live horror broadcast? Backstory reveal. Ang lola kong albularya. Biglang tumawag yung nanay ko. "Anak, may panaginip ako kagabi. Nagpakita sa akin si Lola Siling mo. Sabi niya, aktibo na raw yung mata mo. Kaya ingat ka dyan sa ospital. Huwag kang sumagot kung may tumawag sa pangalan mo sa loob ng salamin." "Wait lang, Nay. Bakit mo parang may NPC dialogue kayo?" Sagot ko sa nanay ko. "Ay basta, albularya yung lola mo. Hindi ba? Ika-4 ka nga po na magmamana ng mata. Ako nga dapat pero nag-resign ako. Ayoko ng multo." Sagot sa akin ni nanay. Plot twist. Gifted ako? Hindi lang ako toxic student. May third eye pala akong minana? Battle scene. Sabunutan versus the Elemental sa room 406. Gabi. 12:00. Habang nag-rounds kami ni Maris, bigla namin narinig ang iyak ng isang bata mula sa room 406. Ang problem? Wala dapat pasyente sa room 406. Under renovation. Pero bukas ang ilaw sa loob. Pumasok kami. Sa kama, may batang babae. Nakaputi. Naka-braids. Mukha siyang galing sa LRT ad ng milk supplement. Lumapit ako. "O iha, nasaan yung nanay mo?" Bigla siyang ngumiti. Ngiting demonyo. Lumipad yung IV stand papunta sa amin. As in literal. Napayuko si Maris.
Ako, tinamaan sa braso. Sabay naramdaman kong namamanhid yung paligid. Bumigat yung hangin. Parang biglang umakyat yung pressure dun sa ER. Bigla siyang bumangon. Hindi niyo ako kayang paalisin. Ako yung bantay dito. Teka lang, batang engkanto ito? Tanong ko sa aking sarili. Lumabas si Ma'am Presi. Hawak yung asin at crucifix. Ay naku, Joanna, ikaw na nga. Sayang yung lahi mo. Sabay abot sa akin ang garapo ng asin. Albulayo move on. Tinapon ko yung asin sa bata. Bigla siya nagsisigaw. At biglang nikingan yung anino. Itim, usok, at pumasok sa kisame, saka nawala. Hoy, Joanna, Sabi ni Ma'am Presi. ikaw na yung bagong tagapangalaga ng floor na to, ha? Hindi ka na nursing student. Isa ka ng sources scholar. Napatingin ako kay Maris. Bakit ako? May quiz pa kami sa pharmacology bukas. Tara yan, at training montage with Ma'am Presi. Maganda ka, Joanna. Sabi ni Ma'am Presi habang hinhalo niya yung olive oil at Vicks Vaporub. Oo, Vicks daw ay papalakas ng third eye. Ngayon gising na yung mga mata mo, aakitin ka ng mga di mo dapat makita. Mga elementong mapangapi, mga ligaw na kaluluwa, at yung dating din na hindi marunong mag-resign. Training highlights. Nagpractice ako magbasag ng itlog na may pangalan gamit yung PC. Nagtapong kami ng asin sa mga CCTV blind spots. Nag-memorize ako ng mga Latin prayers habang nag-TikTok dance challenge. Multitasking is real. Habang ginagawa ko to, bigla na lang sumulpot si Jasper, senior nursing student na varsity player na basketball. Sabi niya, "Uy, nakita ko yung ginawa mo sa room 406. Astig ka, ah." Sagot ko sa kanya, "Wala yun. Basic lang pag ikaw na ang gifted." May spark, pero may multo rin sa kanyang likod. Intro scene, love triangle sa nurse station. Gabi pa rin, night shift kami ni Maris. Sa nurse station, habang nag-check kami ng mga charts, biglang dumating si Jasper, senior nursing student na crush ng bayan. "Sama ka sa akin mamaya. Titingnan natin yung keys ng comatose sa room 409. May weird na vibes kasi." Sabi niya, sabay kindat. Bago pa ako makasagot, sumulpot naman si Rico. Bagong intern. Bad boy yung dating. May tattoo ng agimat sa braso at may pangalang parang bida sa Wattpad. "Joanna, gusto mo akong samahan sa basement? May nagreklamong amoy kalansay kasi." Ewan ko ba kung bakit puro creepy places ang date spot ng mga lalaki sa buhay ko. Napatingin si Jasper kay Rico. "Hindi mo na kailangan sama siya kung kaya mo naman mag-isa." Ngumiti naman si Rico. "Hindi lahat ng multo kayang labanan ng pa-cute." Tension rising. Ako, nagsip na lang ako ng Milo at umakto na parang walang nararamdaman kahit gusto ko silang pag-untugin. Elevator of Terror. Pagpasok ng HR ng impyerno. 12:00, papunta ako sa 5th floor para mag-monitor sana ng pasyente. Pumasok ako sa elevator. Ako lang ang mag-isa. Pero bago pumikit ang pinto, may sumingit. Isang babae naka-office uniform. Maayos yung ayos. Mukha naman siyang empleyado. Pero may mali. Wala siyang reflection. Yung salamin sa elevator, kitang-kita ako. Pero siya, wala. At may naamoy akong burnt rubber na parang sinindihang electric fan. Sumulyap siya sa akin. "Hindi pa kita kilala, Joanna, pero nararamdaman ko na magiging problema ka." Sabay nag-flicker yung ilaw. "Shit! Exorcist battle sa elevator?" Bigla siyang lumipad. Oo, sa loob ng elevator at lumapit sa akin.
Kinuha ko yung anting-anting na binigay sa akin ni Ma'am Presi. Nakalagay talaga ito sa aking lanyard. Sumigaw siya. Ikaw yung nagnakaw sa akin! Flashback vision. Nakita ko siya sa dating panahon. Siya pala yung dating PR officer ng ospital na nawala na lang ng parang bula matapos masangkot sa ritual na pagpapalit ng kaluluwa para sa kapangyarihan. Ngayon, gusto niyang bawiin yung anting-anting. Pero hindi pwede, madam. Hindi ko ito ibibigay kahit i-bonus mo pa ako. Battle scene, elevator exorcism, at kaboom moments. Kinuha ko yung asin ko sa bulsa. Yes, may baon na akong asin tuwing nag-duty. Hinagis ko sa kanyang mukha. Masangsang, di ba? Umusok yung mukha niya, saka siya sumigaw. Kayong lahat, kukunin ko! Nagkalat yung sparks dun sa elevator. Tumigil yun sa gitna ng 3rd at 4th floor. Tumatawag na si Marie sa phone ko, pero hindi ko masagot. Kasi hello, busy akong hindi mamatay. Nabigla siyang umatake. Lumipad na parang ipis na galit. Sinalubong ko siya ng clipboard na may prayer ni Lola Silly. Kay Bathala at sa liwanag ng buwan, bumalik ka sa mundo ng ulap! Sambit ko. Biglang may pumutok. Electrical fuse sa loob ng elevator. Bago ka nawala ng malay, huling narinig ko, Hindi pa tayo tapos, Joanna! pagkamulat ko, Jasper Trico, the ultimate face-off. Nagising ako sa medroom. Si Jasper, hawak yung aking kamay. Si Rico naman nakasandal sa pinto. Galit ang kanyang mukha. Bakit di mo ako sinabihan? Sabay tanong ni Rico. Nang ano? Naguguluhan na tanong ko rin. Namulto yung kalaban mo. Kung nasaktan ka, hindi ko mapapatawad ang sarili ko. Sagot sa akin ni Rico. Si Jasper naman, tama na, ako yung kasama ni Joanna sa misyon na ito. Hindi ito paramihan ng tattoo. Tarayan portion. Nagkatinginan sila para mag-aagawan sa championship trophy na akong araw. Sabi ko, guys, may multo tayong dapat labanan, hindi mga hormones. Current event insert. Multong may Facebook. Pag-check ko ng phone, may friend request mula kay Miss Clarita M. Profile pic, babae naka-stockings. Caption, See you soon, Joanna! hindi, block agad. Pero kahit na-block, nagme-message pa rin. Huwag mong kakalimutan, ako ang tunay na tagapagmana. Climax, laban sa basement, the HR ritual. Nagdesisyon kaming harapin ang multo sa basement. May narinig daw na iyak ng mga dating pasyente doon. Kasama ko si Jasper at Rico. Team exorcist na kami. Sa basement, may drawing ng sigil sa sahig, kandila, at ilang pictures ng mga nurse na nawala. Pumasok si Clarita. Nakalutang, mas malaki, mas madilim. Suko mo ang tingante, kundi sila yung mawawala. Sabay turo kila Rico at Jasper. Joanna, activated. Pinila ko yung asin, holy oil, at cross necklace. Sabay sigaw. Sa ngalan ng kabutihan, duty hours, at test ng nursing, umalis ka! Nagpalitan kami ng atake. Pinatrisik niya si Jasper sa pader. Tinapon niya si Rico sa stretcher. Pero bago ako matamaan, biglang may sumabog na liwanag mula sa aking lanyard. May tinig. Ipaalala mo sa kanya kung sino siya. Tumakbo ko, niyakap si Clarita. Ma'am Clarita, kayo hindi ganyan. Kayo yung naging biktima ng sistemang ganid. Bigla siyang umiyak. Lumiwanag ang paligid. Naging normal na ang mukha niya. Salamat, Joanna. Ikaw nang bahala sa ospital na ito. Boom! Naging usok siya. Saka nawala. Final scene. Hugot at halik sa forehead.
Nakahiga kami ni Rico at Jasper. Parehong basag. Parehong pawis na pawis. Sabi ni Rico, "Hindi ako susuko sa'yo, kahit multo pa yung kalaban." Sabi naman ni Jasper, "Ako man, kasi ikaw lang yung nagpapanamdam sa akin na buhay pa ako." Napatingin ako sa langit. Shit! Love triangle na nga. Ay kalabang pang multo. Welcome to my life. Episode 5. Ang laban ng Serena at tikbalang sa ER. Subtitle: Ang halik, ang halimaw, at ang lihim ng mga albularyo. Opening scene. Nagising ako sa labi ni Jasper at panaginip ni Rico. Pagkatapos ng laban namin kay Clarita, nagising ako sa klinik. Nakaratay, may ice pack sa ulo. Si Jasper, hawak yung kamay ko. Tapos bigla niya akong hinalikan sa noo. Pero teka lang, wala pa akong toothbrush at hindi yun nakakagulat. Pagkatapos ng halik, sumilay sa paningin ko ang isang panaginip. Si Rico, duguan, lumalaban sa isang nilalang na parang sirena na may itim na palikpik at bunganga ng buhaya. Nakakadena siya, may sigaw sa paligid. Ang halimaw ng dalampasigan ay bumalik! Nagising na ako na tuluyan. Sumigaw ako. Nasaan si Rico? The Sirena from Hell. Literal. Napagalaman namin na may kasong cold blue sa ER. Isang pasyente raw ang nalunod sa bathtub ng kanyang sariling bahay. Pero walang tubig sa loob nito. Si Rico, naka-duty sa ER. Pagdating ko, nakita ko siyang sinasakal ng isang babae na hindi tao. Mukha nga siyang sirena, pero itim yung kanyang palikpik. Yung kaliskis niya, parang aspalto. At yung bunganga niya, puno-puno ng ngipin, tulad ng sapating. May amoy sa paligid, baho ng asul na luma, at patay na isda. Sumigaw si Rico. Huwag kang lumapit, Joanna! Inihigop niya yung kaluluwa ko! Wala akong choice. Kinuha ko yung garapon ng langis mula sa aking medical kit. Oo, may spiritual emergency pack na ako ngayon. Sabay saboy ng langis dun sa Serena. Sumigaw ito at napabalikwas. Tumalon sa siling na parang manananggal na naglakad sa kisame. Sabi niya, Ang dagat dati para sa inyo. Ako unang alon. The Secret Society, Albularyo Inc. Sa gitna ng kaguluhan, dumating si Ma'am Presi. Kasama niya yung 3 matandang lalaking nakabaro. May mga baston at amoy insenso. Nakilala mo ng unang demonyo ng tubig. Sabi ni Ma'am Presi. Oras na para ipakilala kita sa samahan. Ang sinumpat banal na kabisana ng mga albularyo sa bayan, aka Alkababay. Tila sila yung mga tagapagtanggol ng mga ospital, paaralan at palengke laban sa mga nilalang na nabubuhay sa kadiliman ng mundo. At ako ang bagong miyembro, pinili ng mga elemento. Joanna, exorcist nurse intern ng bagong henerasyon. Training montage, pagsasanay sa ilalim ng lumang pharmacy. Dinala nila ako sa lihim na silid sa likod ng pharmacy. Parang Hogwarts pero amoy efficacent oil. Pinakita nila sa akin ang mga halimaw na nakapreserve. Ulo ng manananggal, kuko ng tiktik, buntot ng tikbalang, at sa gitna, isang anting-anting na sinasabing kaya magpabagsak na kahit anong nilalang, pero dapat may tunay na puso lamang ang gumagamit. Romansa at pagsabog ng damdamin. Habang ako'y nag-iensayo na panlaban sa Serena, biglang dumating si Rico. Duguan pa yung braso, seryoso yung mukha. Joanna, dapat hindi na ako lumapit sa'yo. Mas delikado ako kaysa sa halimaw. Huwag mo akong iwan, Rico. Hindi mo kailangan mag-isa. Sagot ko sa kanya. Tumulo yung mga luha niya. Kasi mahal kita at ayokong ikaw ang isunod nila. Sagot ni Rico.
Pak! Pumasok si Jasper. Anong meron dito? Sabay lingon sa akin. Pumili ka na, Joanna. Sa dami ng dilim sa paligid. Sinong gusto mong kaharapin nito sa tabi mo? Nag-freeze yung oras. Ang puso ko, parang heart monitor na nag-flatline. The Final Battle, Part 1. Ang tikbalang na janitor. Pero wala nang panahon. Biglang may sumugod sa ER. Isang lalaki may ulo ng kabayo, balbon, at may map sa kamay. Janitor niya pala, ang tikbalang na general ng ilalim na lupa. Sigaw niya, Isip ko ang Sir Sisters. Kukunin ko ang tingnating na mga ninuno ninyo. boom! Nawasak yung pader. Umikot yung kama. Sabay-sabay kaming umatake. Ako, si Rico, at si Jasper. Pinasa ko kay Rico ang sako ng asin. Si Jasper naman, may dala ng huli stethoscope. Oo, nagdasal siya sa equipment niya. Ako, nakipag-horseplay doon sa tikbalang. Literal. Lumalun siya sa kisame. Sinubukang itulak yung kama sa akin, pero sinalo ni Rico. Si Rico tuloy yung nasugatan. Kaya ko pa. Para sa'yo, Joanna. And then, biglang nagliwanag yung paligid. Bumuka yung sahig. Cliffhanger. Ang impyerno ay may nurse station. Hinikop kami na lupa. Pagkadilat ko, kami nasa ilalim ng ospital na isang ancient cavern. Puno ng mga kalansay, kandila, at mga anting-anting na umiikot sa ere. Sa harap namin, ang hari ng mga nawawalang kaluluwa. Mukha siyang lolo, pero may 4 na mata. May 3 lalamunan na sabay-sabay na nagsasalita. Joanna, ikaw ang pinili. Ikaw ang susunod na maghahati ng balanse. Pero may kapalit. Ang isa sa mga mahal mo at kailangan mawala. Siya si Kalnug, hari ng mga nawawalang kaluluwa. Sinabi niyang isa sa kanila ang dapat mamatay kapalit ng kapangyarihan ko. Pero bago pa ako makasagot, pumasok bigla si Ma'am Presi, dalang isang libro ng mga lumang anting-anting. Wala sa kontrata ito. Sabi niya, Kung gusto mo patayin ng isa sa mga yan, dadaan ka muna sa Albularyo Royal. Cue, dramatic music, bonggang pasok ng Battle Royale vibes. Flashback reveal, ang lihim ng aking dugo. Habang nagpapahinga kami, lumapit si Ma'am Presi sa akin. Joanna, hindi lang basta dugo ng taong dumadari sa'yo. What now, ma'am? Nasabi ko sa aking sarili. Nalaman ko ang nanay ko ay isang diwata na tumakas sa mundo ng mga engkanto upang magmahal ng isang nurse. At ako ang bunga. Half human, half elemental. At ang andingating ko, hindi lamang basta proteksyon. Ito raw ang susi sa pagbukas ng lihim ng gubat ng kaluluwa. Sabi ko, anong subject po ito sa RLE? Sumagot si ma'am. Special elective, hindi pasok sa curriculum. Abangan sa susunod na kabanata ang pagpapatuloy ng kwento ni Joanna. Hanggang sa muli.